Samantala, inaksyonan na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang mga nakabinbing ethics complaint laban sa mga senador, kabilang na ang kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senate Committee Chair Senator J.V. Ejercito, pinagkokomento na nila ngayon si de la Rosa kaugnay ng reklamo, partikular na ang patungkol sa pag-amyenda sa Senate Rules para sa mga senador na matagal nang lumiliban o uma-absent sa opisina. Alamin ng detalye sa balitang ito. Para sa karamihan ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino, umiiral ang no work, no pay policy. Sa madaling sabi, walang sahod kung absent sa trabaho. Kaya nga gano'n na lamang kung panagutin ng publiko at sinilin si Senator Ronald Bato de la Rosa na mag-aanin na buwan nang hindi pumapasok sa opisina o dumadalo sa mga sesyon, ngunit tila buo pa rin nakuha ang kanyang buwan ng sahod. Matatandaan na mula Nobyembre 11, 2025, hindi na pumasok pa si De La Rosa sa Senado kasunod ng naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa senador na may kaugnayan sa kanya umanong naging papel sa War on Drugs campaign sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nahaharap ngayon si De La Rosa sa isang ethics complaint kaugnay ng kanyang mahabang pagliban na inaksyonan na ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ayon kay Senate Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito, pinagkokomento na ng komite si De La Rosa kaugnay ng kinaharap na ethics complaint, gayon din sa panukalang no work, no pay policy para sa mga mambabatas. Ang panukalang ito ay sa gitna ng patuloy pa rin pagliban ni De La Rosa na idineklarang top absentee sa mga senador sa first regular session ng 20th Congress. Matatandaan na nanawagan na rin si Ejercito kay De La Rosa na magkusa ng huwag tanggapin ang kanyang sweldo sa loob ng panahong hindi siya pumapasok. Aminado kasi si Ejercito na wala sa Senate rules ang anumang probisyon na magpaparusa sa pagliban ng mga senador. Tinatayang higit 230,000 pesos ang sahod at allowances ni De La Rosa kada buwan. Paliwanag ni Ejercito, kinakailangan ang komento ni De La Rosa sa panukalang no work, no pay policy bilang ito ay isang rule amendment na kinakailangang aksyonan ng lahat ng miyembro ng plenaryo. Bago ito, nagpahayag na rin si Senate President Vicente Tito Sotto ng suporta sa paghahain ng show cause order kay De La Rosa upang pagpaliwanagin ito kaugnay ng kinaharap na ethics complaint. Para sa EuroTV News, nilayagin sumasaludo sa bawat Pilipino.